Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at naririto tayo para po mag-aral ng salita ng Panginoon. At sa araw na ito, gusto ko po kayong i-encourage na ang salita ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng kalakasan at buhay. So bago po tayo magpatuloy, tayo po manalangin muna. Aming Amang Diyos na nasa langit, salamat po o Diyos sa pagkakataong ito na kami po ay makapakinig ng inyong salita. Hayaan po ninyo itong salita po ninyo ay aming po maunawaan ang pahay sa buhay, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, gusto ko pong itanong sa inyo, bakit kaya kayo naririto sa mundong ito? Ano po ba ang dahilan bakit tayo po ay nabuhay? So, maaaring marami po sa atin ang nagsasabi na tayo po ay nabuhay dahil po para tayo ay magkaroon ng pamilya, tayo po ay dumaan sa pag-aaral, at sa paglaki po natin magkakaroon tayo ng pamilya. Pero alam niyo po ba, napakaganda ng salita ng Panginoon na kung saan nung una pa man tayo po ay nilikha ng Panginoon para po sa kanyang kaluwalhatian. Ginawa po tayo ng Diyos para po sa kanya pong purpose. And naniniwala po ako na marami pong tao ay hindi alam kung ano ang kanilang dahilan, bakit po sila nabuhay. So ang aking pong title ngayon, bakit ka naririto ngayon sa mundong 'to? Yan po yung ating pong title sa ating pong pag-uusap ngayong umaga. So sa akin pong babasahin, ito pong Jeremiah 17:7-8. Ang sabi po dito, "Blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along the riverbank, their roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves taste green and they go right on producing delicious fruit." So ito po ay nabasa po natin sa New Living Translation po. So mapagpala daw po ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. So gusto ko rin pong basahin sa inyo ito pong sabi dito sa Tagalog na translation, "Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh." So kung kayo po ay ah, nagtitiwala sa ating Diyos, kapatid, mga kasama, tayo daw po ay mapalad. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan at ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. So alam niyo po mga kasama, na ang ating pong buhay sa mundong 'to ay punong-puno po ng kapighatian, punong-puno ng problema, punong-puno ng challenges sa ating pong journey. So naniniwala po ako kung wala po ang Panginoon, tayo po ay napapagod. Nakakapagod po ang buhay sa mundong ito. At sa lahat po ng ginagawa po natin parang balewala. Bakit po? Tayo po lahat ay tumatanda at sa pagtanda po natin, tayo po ay nanghihina. At yung pong ating kalakasan nung una, nung tayo po yung may kabataan pa, so nagtatrabaho tayo. Pero pagdating ng pagtanda natin, para walang kabuluhan ng lahat. Sapagkat ang sabi nga po ng Biblia, ang lahat ay parang walang kabuluhan. So makikita po natin, ano ang buhay po natin? So, mapapansin po ninyo, anong reason ba tayo nagkaroon ng buhay dito sa lupa? Para lang ba tayo ay magkaroon ng pamilya at mangalaga sa ating pamilya? Kapatid, mga kasama, gusto ko po kayong i-challenge na hindi po para doon lang ang ating buhay. Huwag po nating sayangin ang buhay natin na akala natin yun yung tama. Yun yung tamang gawin. Yes po, tama po na alagaan natin ang pamilya natin. Tama po magtrabaho tayo. Tama po na tayo po ay mabuhay na maayos po dito sa lupa. Pero hindi po doon nakapokus ang ating buong buhay. Ginawa po tayo ng Panginoon para po sa kanyang purpose. So naniniwala ako kung ito pong salita ng Diyos ngayon, ito po ay gusto ng Panginoon na makita mo yung purpose mo sa buhay mo, kapatid. At tunay nga sa pamamagitan ito, kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, magkakaroon ka ng tunay na magandang daan, tunay na patutunguhan sa iyong future. Huwag nating sayangin na maubos po ang kalakasan natin, huwag mo nating sayangin ang buhay po natin na balewala lang. At the end of the day, tayo po ay papanaw, mawawala po tayo sa mundong ito. So nakakalungkot po, maraming taong nagiging ganyan. Pero alam niyo po ba, kung sasaliksikin natin ang salita ng Diyos, mga kasama at mga kapatid, makikita natin yung napakagandang plano pala ng Panginoon sa ating lahat. At sabi nga po dito sa Colossians 1:16, pero kailangan natin mag-umpisa sa Diyos. Kapatid, kailangan natin ng Panginoon. Siya po ang gumawa sa atin at ang lahat ng naririto sa mundong 'to ay gawa ng Panginoon. So, kailangan lang natin bumalik, kailangan nating alamin
yung ating pong purpose. Kasi po kagaya po tayo ng isang mga kasangkapan na kung saan kagaya po ng isang cellphone, ang bawat isang tao po, lalo ng mga Pilipino, ay meron po mga kanya-kanyang cellphone na. So pagbili po natin ng cellphone, meron po itong tinatawag na manual, 'di ba po? At ang lahat ng mga kasangkapan, gadget man 'yan o anumang bagay, may tinatawag tayong manual. Ngayon sa ating pong mga tao na nilikha rin ng Panginoon, we are created by God in His own image. Ang manual po natin ay yung salita ng Panginoon. Ngunit maraming tao, 'pag bumili tayo ng mga kasangkapan, hindi natin binabasa madalas ang manual unless otherwise talagang interesado ka na kung saan matutunan mo kung para saan yung gamit na yun, 'di ba po? Ngayon, sa ating pong buhay din dito sa lupa, madalas ang tao hindi rin nagbabasa ng manual po natin at binigay nga po ng Diyos itong pong manual na yan, which is ang Bible po yan. So sabi nga dun, Holy Bible, ito po yung manual natin bilang mga tao na kung saan para magkaroon tayo ng tamang direksyon sa paggamit ng ating pong buhay. So kailangan nating bumalik sa Panginoon para malaman natin kung bakit pa tayo nilikha ng Diyos dito sa lupa. Meron po akong nabasa na ang tao daw po ay consumer lamang ng mundong ito, sinisira niyang mundong ito. Pero naniniwala ako hindi 'yun ang purpose ng Panginoon. Dahil kung nakikita ng Diyos wala ng silbi o wala ng halaga ang mga tao sa lupa, bakit pa niya tayo pinapayagang mabuhay pa? Puwede naman niyang gunawin ito at gumawa ng bago, 'di ba po? Kagaya ng nangyari po ng panahon ni Noah at ginunaw ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan po ng tubig at nagkaroon uli ng bagong mga creation. So, kailangan natin sa panahon natin 'to, 'tong 21st century na 'to, kailangan natin bumalik sa Diyos. Mga kayo pong nanonood sa'kin, china-challenge ko po kayo na bumalik tayo sa Panginoon. Wag po nating sayangin yung buhay natin sapagkat sinabi nga po dito sa Colossians 1:16, "For everything, absolute everything, above and below, visible and invisible, rank after rank of angels, everything got started with Him and find its purpose in Him." Do'n lang po natin malalaman ang ating pong purpose sa paglapit po natin sa Panginoon, sa pagsasaliksik po natin sa Panginoon. Marami po nag-aaral ng Biblia, marami po nagtatanong, pero hindi pa rin nila naintindihan yung purpose ng Panginoon sapagkat kailangan din po talaga nating hanapin kung sino yung author sapagkat without the power of ng Panginoon o ng Holy Spirit, hindi po natin mauunawaan ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay madalas kwento lamang, mga parables, 'di ba po, history. So, mahirap pong unawain ang Biblia kung wala po yung gumawa. So, kailangan natin munang lumapit sa Panginoon. Gusto ko pong basahin din sa inyo ito pong Ephesians 1:11 dito po sa The Message translation. Sabi dito, it's in Christ that we find out who we are. Gusto ko po muna yung stop po doon. Sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, doon daw po natin malalaman kung sino tayo. Kasi siya po ay, sa sobrang pagmamahal po ng Diyos, siya po ay bumaba dito sa lupa because we are all lost. Wala po tayong patutunguhan. Kumbaga tayo po ay ligaw. So, dumating ang Panginoong Hesus dito sa lupa para bigyan tayo ng reason, bigyan tayo ng tamang daan, tamang purpose ng buhay po natin. Kaya nga po sabi sa Ephesians 1:11, "It's in Christ that we find out who we are and what we are living for." So kay Kristo po, kapatid, ang challenge ko po sa'yo, balik tayo sa Panginoon. Wag po nating hayaan na mapagod tayo ng todo-todo saka tayo bumalik sa Diyos, yung tipong wala na tayong pag-asa. So sabi pa dito sa Bible, long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eyes on us. So bago pa raw tayo lumapit sa Panginoon, nandun na yung kanyang mga paningin sa atin. He had designed on us for glorious living. Meron siyang plano para sa magandang buhay, di ba? Part of that overall purpose is working out in everything and everyone. Ngayon, kung kami, sabi po dito sa Bible, kami ay pinili ng Diyos. Ito po yung Tagalog translation. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula. So ikaw at ako na nanonood sa akin ngayon, pinili po tayo ng Panginoon. Pinili ka ng Panginoong Hesus. At mula pa sa simula, sabi dito, mula sa simula na maging kanya sa pamamagitan ni Kristo. So marami po naghahangad na makapasok ng kalangitan pero sa pamamagitan ng kanilang idea, sa kanilang effort. Pero ang sabi ng Panginoon ito, pinili ka kapatid, ikaw at ako, pinili ng Diyos para maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Meron tagapamagitan po kapatid. Ang walang iba kundi si Jesucristo po ang tagapamagitan po natin. So kung tayo po ilalapit kay Jesus Christ, tayo po ay magbibigay ng opportunity lamang. Magkaroon tayo ng opportunity na lumapit sa Panginoong Hesus. Magkakaroon tayo ng direction. Malalaman natin yung purpose ng buhay po natin. So ayon sa kanyang plano,
may plano po ang Diyos sa'yo at sa akin, kapatid. At napakaganda po. Ang alam po natin ng ating mga plano sa buhay dito sa lupa ay panandalian lamang. Lahat po 'yan nauubos, lahat po 'yan nagbabago. Halimbawa, ang plano niyo po mag-aral, tapos na. Pagkatapos niyo mag-aral ng college, tapos na. Pagkatapos niyo mag-aral ng masteral, tapos na. Pagkatapos niyo mag-aral ng doctorate, tapos na, 'di ba po? Merong another level na naman. Pero alam niyo po, lahat 'yan ay temporal, lahat po 'yan ay may hangganan. Pero ang plano ng Panginoon sa'yo at sa akin, meron siyang plano na pangwalang hanggan. At yang pangwalang hanggan na 'yan, gusto niyang makamtan natin 'yon. So sabi pa dito, ang Diyos ay ang gumawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. So gusto ng Panginoon bumalik tayo sa yung blueprint niya, yung kanyang pong purpose, yung kanyang direction, yung kanyang pagkakagawa. Kasi po nakakalungkot sa isang manufacturer, kung halimbawa po nga po, balik ako dun sa cellphone, ang manufacturer gumawa ng cellphone pero ang problema yung bumili, yung gumamit, ay hindi po niya napakinabangan yung cellphone sapagkat maaaring iba yung ginawa niya. Maaaring ito ay binalewala niya, hindi niya ginamit, maaaring ito ay ginamit sa ibang pamamaraan. So, kung ako po yung manufacturer, malulungkot po ako dahil hindi po naging, base dun sa akin pong disenyo na kung saan gusto ko yung cellphone ay ma-satisfy yung user. 'Di ba po? Gano'n din ang ating Diyos mga kapatid. So, gusto ng Panginoon yung kanyang purpose bilang manufacturer, bilang siyang creator sa'yo at sa akin at ng lahat ng tao sa mundong ito. Gusto ng Panginoon yung talagang reason bakit niya nilikha ang tao. Gusto ng manufacturer o ng creator yung maabot natin yung purpose natin. Pero ang problema po dahil nga po sa kasalanan, hindi tayo nakaabot eh. So gusto ng Panginoon lumapit po tayo sa Kanya. At sa paglapit po natin sa Kanya, hindi naman po tayo niya hihindian. Ganun kabuti ang Panginoon, ganun yung Kanya kamahal, kapatid. Kaya po, wag po kayong mag-atubili, wag po kayong mahiya sa paglapit sa Panginoon. So everything ay galing po sa Diyos at yung pong buhay natin ay galing din sa Diyos. Kaya wag po nating sayangin, nakakahinayang po na tayo po lahat ay tumatanda at nauubos ang ating pong kalakasan. Pero sabi ko nga po, wala pong huli sa Panginoon. Kung lalapit po tayo ngayong araw na 'to sa Panginoon, magkakaroon tayo ng bagong pananaw sa buhay po natin. So, kung ready ka, kapatid, tayo po ay maikling panalangin lamang po ngayon at ibigay po natin kung ano po ang, para sa Panginoon. At, makikita ko po lahat po ng mga kapagalan ninyo, pagod po ninyo at yung mga, kahinaan ninyo, yung mga sitwasyon ng inyong buhay, magkakaroon po lahat yan ng solusyon dahil po sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos na nasa langit, salamat po dahil kami po ay ginawa ninyo. Kami po ay nilikha ninyo ayon sa iyong wangis. Dalangin ko na magkaroon ng direksyon ng aming buhay, na kung saan yung pong purpose mo ang aming pong magawa, O God. Lord God, napapagod na po kami. Kakaroon po kami ng mga sitwasyon sa aming buhay na kung saan parang balewala ang aming buhay, Lord. Pero naniniwala po ako na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa ayon sa iyong salita, meron kang layunin sa amin, meron kang purpose, Panginoon. And we pray na sa amin pong pakikinig ngayon, sa amin pong natutunan ngayon, gusto namin ma-realign ang buhay namin sa iyo. Dahil ito po ay amin pong sinusuko sa iyo, Panginoon, ang aming pong buhay at nais po namin matupad ang iyong plano po sa amin. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isang nanonood ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord. Amen. So kapatid, nagpapasalamat ako sa inyong pagsubaybay at asahan po ninyo halos ito po ay word of encouragement po almost every day. And I ask lang po na share and like niyo po itong ating pong vlog po ngayon para po makatulong po sa inyo at kayo din sa ibang mga kasama. Share niyo po ito sa mga kakilala po ninyo na nangangailangan din ng direksyon ng kanilang buhay po. Maraming salamat po at magandang araw po muli sa inyo.